Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ngayon po December na ha? December 1, 2024. At meron pong nag-ahas, meron pong nagtaksil na isang congressman kay Pangulong Bongbong Marcos. Actually, dapat dito si PBBM magdoble ingat siya lalo na sa mga text messages Paano po, merong personal communication, hindi natin kilala kung sino to Meron pong personal message si PBBM. Pag sinabi mong personal, supposedly that is only for you, not for everyone's consumption. Sa'yo lang yan. Pero itong pinadalhan na mensahe na ito ni PBBM, abay nag-leak itong message na yan. Though hindi naman masama yung sinasabi ni PBBM doon. Maganda naman yung sinasabi ni PBBM doon. Pero yung ideya na personal communication yan, you are not supposed to publicize or to leak that document, leak that message, pero ginawa mo. Unless meron kang permission ng presidente. Pero I don't think na may permission ito ng presidente. Itong message na to na nagsi-circulate online, yung patungkol po sa impeachment ni Sara Duterte. Actually, hindi biro ito, ka-coffee. Dahil kung nagawang ipakalat yung mga ganitong klase ng dokumento, paano pa yung mga mas matitindi mga dokumento? At dapat wag nang pagkatiwalaan ito ni PBBM kasi tinext ito ni PBBM, hoping siya na mapagkakatiwalaan niya yung tao na yan na hindi niya ikakalat yung message na yan. Ang problema, inahas pala siya dyan. Trinaidor pala siya dyan. Unless may ibang motibo, itong congressman na yan. Nang isang araw pa ito, ka-coffee, pero hindi pa kasi confirmed yan. Nung lumabas itong balita na yan, nakita na natin yan, pero hindi muna natin tinapik yan kasi hindi pa nga confirmed yan. Pero si PBBM na mismo nag-confirm na totoo po itong message na to. At ang sabi niya, again, paglilinaw suggestion niya ito sa House of Representatives. Kung gusto pa rin ng HOR na mag-file ng impeachment complaint laban dito kay Inday Sara Duterte, go ahead. But the suggestion of the President ay wag na kasi unimportant naman yan si Sara. Hindi importante yan si Sara. And baka may ibang baka may ibang nasa isip din yung presidente natin. Mamaya isa-isahin natin yung ka-coffee, yung mga possibilities. Sige, dito muna tayo sa text message. Ano yung sinasabi niya dyan sa message na yan? And I quote the President. Tingnan niyo yung message. Mamaya natin tawag dito, himayin natin, deconstruct natin itong statement na yan, itong screenshot na yan, kasi BBM lang yung pangalan sa phone book. So, close ba siya sa presidente or not, etc. Mamaya pag-usapan natin yan. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. So, please do not file impeachment complaints. It will only distract us from the real work of governance, which is to improve a lot of all Filipinos. Si Martin Romualdez ba yung chinat niya dyan? I don't think na si Martin Romualdez ang chinat niya dyan. Kung hindi isang pwedeng majority leader, isang mambabatas dyan na nagpaplano na mag-file ng impeachment complaint at nakarating sa presidente, tinext niya itong tao na to. Itong tao na to, itong congressman naman yan na nagpaplano mag-file ng impeachment complaint, kinalat naman. Ni-leak naman yung dokumento na yan. Kasi kung titignan mo yung imahe, titignan mo, ang pangalan niya sa phone book, BBM lang. Kung si Martin Romualdez si House Speaker Martin Romualdez, hindi niya gagawin yan. Na BBM lang yung pangalan doon sa phone book. Something na mas close or something na mas respectful, hindi ganito. So confident ako, ka-coffee, na isang leader dyan sa House of Representatives na nagkalat nitong mga dokumento na yan. Si PBBM mismo, kinumpirma niya yan. Sige, pakinggan muna natin, ka-coffee, yung sinasabi ng presidente. And mukhang hindi naman affected si PBBM dyan sa nag-leak na dokumento na yan. But hindi dapat kasi nangyari yung sitwasyon na yan Sige, pakinggan natin. Nawag yang hindi naman importante. Well, it was actually private communication, but na-leak na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So, opinion niya lang yan. Hindi ibig sabihin utos magkaiba kasi yung opinion at utos. Hindi niya inuutusan yung House of Representatives na wag na kayo mag-file. Opinion niya yan. Number 2, magsasayang tayo ng resources. Yan ang tingin ni PBBM kasi karapatan naman yan mag-file ng impeachment complaint kahit sino mga babatas. Pero sinasabi niya, hindi naman makakatulong yan sa buhay ng mga Pilipino. Which I think is magkukos pa nga ng tensyon.
Kasi si PBBM presidente siya, you have to consider ka-coffee. Marami kasi mga nagagalit na supporters ni PBBM. Hindi natin alam kung totoong supporters, no? Nagagalit sila dito kay PBBM. May mga vloggers din tayo napapanood sa kanilang analysis na mali daw si PBBM dyan, etc. Bakit ang ihimasok daw, supposedly independent, ang legislative and executive. Marami silang pinupuna dito kay PBBM. But you have to consider, ang presidente yan ng 100 plus million Filipinos. Balansehin mo, itong sitwasyon ba yan, makakatulong ba yan sa kapakanan ng majority ng mga Pilipino? Or baka hindi naman makatulong yan. So kailangan mo rin timbangin yan eh. Hindi ka selfish eh. Hindi lang isa yung tinitingnan mo. So ang presidente dyan, tinitingnan niya yung kabuuan. Ano yung posibleng impact niyan? Siyempre pag kumilos na yan, gumulong na yan yung impeachment complaints na yan, number one, apektado yung mga legislative priorities dyan. Kasi imbis na napag-uusapan na yan, dinidinig niya sa mga komite, dinidinig niya sa plenaryo, yung mga priority bills na gustong may sa batas, syempre, ma-disway please yan. Oh, itabi muna natin yan ha, dito muna tayo, focus muna tayo sa impeachment complaints. Yes, hindi House of Representatives ang judges dyan, pero mag-uugat yan sa HOR. And then sa Senado, didinggin yan. Ang batas, hindi naman magiging batas yan ang hindi dumadaan sa Senado. Kung nakatali ang Senado sa pagdinig niya dyan sa impeachment complaints, o paano nauusad yan? Paano yung mga priority bills, yung legislative agenda? Hindi natatakbo yan. Nakatulong ba yan sa mga Pilipino? Hindi. Anong worst case scenario? Matanggal si Sara Duterte. Gaano katagal yan? Kung titingnan natin yung timeline, baka if ever man, kung solido yung kanilang arguments dyan, 5th year na ni Sara. 1 year na lang ang matitira. One reason ka-coffee kung bakit hindi. Pangalawa, kung matatanggal si Sara through impeachment, ang tanong, mananagot ba siya? O sapat na ba yung pagkakatanggal niya bilang vice presidente sa kaparusahan sa ginawa niya sa confidential funds, sa pagwawaldas siya sa confidential funds? Hindi, di ba? Kaya si PBBM, sa tingin ko ka-coffee ha, kaya sinabi ni PBBM yan, kaya opinion niya yan, kasi naniniwala siya na uusad yung kaso sa totoong korte. Ayun na, preliminary investigation. Kung ma-establish nila na totoong nagkasala si Sara Duterte dyan, hindi makasuhan yan, mabilanggo siya. Diba? Sa tingin ko lang ha, sa tingin ko, posible magkaiba tayo ng opinion, magkakaiba tayo ng paniniwala dyan. Pero feeling ko, nasa isip ni PBBM, wala nang gamit yung impeachment complaint na yan. Total, hindi naman ganoon kalaki yung impact niyan. Actually, makakasira pa nga siya sa gobyerno, no? Hayaan na natin na umusad yung kaso sa korte, sa totoong korte. At kapag umusad sa korte na yan, makukulong yan, mabibilanggo yan, at baka ma-dismiss pa yan sa kanyang pwesto. Mas maganda yun. Diba? Mas makulong si Sara Duterte, which is yun naman talaga ang kaparusahan. Alinsunod sa ating mga batas. Bukod doon sa impeachment. Kasi kung impeachment, matatanggal lang naman siya sa pwesto eh. Makukulong ba siya? Hindi naman siya makukulong dyan. O dito sa totoong korte na umuusad na yan, mas matindi ang kaparusahan diyan kay Inday Sara Duterte. Diba? Pakinggan pa natin. May karugtong pa sila sabi ni PBBM dyan eh. I waste time on this. Harapin mo yung katotohanan. Ayon sa Pangulo, ang issue sa Vice Presidente ay may tuturing na storm in a teacup na ibig sabihin ay matinding galit at pag-aalala sa isang bagay na hindi naman talaga mahalaga. What will Nag-overthink daw. Storm in a teacup, no? Huwag tayo mag-overthink. happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all our time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan ay Matatali yung mga mambabatas natin dyan, mafo-focus yung attention nila, magastos ang impeachment complaint ha. Malaki-laking gagastosin din yan. Yet, anong impact ang makukuha natin? Di ba? Hindi ganun kalaki. Actually, negatibo pa nga yung impact. So, why push through with the impeachment? Kaya yung iba nagagalit, ibang mga supporters ni PBBM at ibang mga content creators, kasi parang pinipigilan daw ni PBBM, karapatan naman daw ng mga mambabatas siya na mag-file ng impeachment complaint. Hindi naman sinabi ni PBBM na huwag kayo mag-file. Kung gusto ninyo, hindi mag-file kayo dyan. But ang opinion niya, mukhang hindi nararapat, hindi akma na mag-file ng impeachment complaint. Actually, hindi itong unang beses na sinabi ng presidente. May mga balita na noon na sinabi niya na hindi mai-impeach si Sara Duterte during this term. Hanapin ko lang ha. Medyo parang 3 months, 4 months ago.
Lumabas na yung balita na yan na hindi may impeach si Sara Duterte under his term Ito, November 20, 2023, mainit-init na rin yan ka-coffee, yung issue ni Sara Duterte dyan. Meron pong balita dito, mula po yan sa Presidential Communications Office. Hindi naman bago yung kumalat na text message sabi ni PBBM, Vice President Sara Duterte does not deserve to be impeached. Imagine mo yung petsa nito, November 20, 2023. Though hindi pa nag-all out war dito ang mga Duterte at kung ano-ano mga pinagsasasabi sa presidente, yan yung pinapanindigan ni PBBM. Hindi pa rin naman nagbago. Hindi pa rin siya i-impeach. Kaya mga DDS dapat magpasalamat kayo sa presidente Dahil hindi selfish, hindi makasarili yung ating presidente. Kasi kung makasarili yan binakbakan niya na ng binakbakan dyan itong si Inday Sara Duterte. Diba? Magpasalamat kayo dahil hindi mai-impeach si Sara Duterte. Yun nga lang, ang problema dyan, baka makasuhan at baka makulong. Mas matindi yan kaysa sa impeachment. Ako mas gusto ko yun. Diba? Kaya sa mga supporters ni PBBM na medyo medyo nag-iinit kayo sa naging desisyon ni PBBM, again, tingnan natin. Baka may mas malawak na plano dyan. At baka may mas magandang maidudulot yan sa bayan natin. Isipin natin, presidente siya. Kailangan niyang balansehin lahat. Ano yung kahihinat na ng bansa once na tumakbo, umusad yung impeachment kay Sara Duterte. Hindi ibig sabihin na natatakot siya kay Sara. Kasi yung sinasabi ng mga DDS, bakit ka titiklop dyan kay Sara Duterte? Bakit ka natatakot? Tama yung kasabihan you have to choose your battle. Di ba? Tingnan mo, kung yung battle na yan, baka magdulot yan ng pagbagsak or pagkasira, higit na pagkasira ng isang gobyerno, baka naman pwedeng i-delay yan. Di ba? Baka pwede namang i-disway please yan. Baka may ibang paraan. Binabalanse ng presidente yan. Kaya kalma lang. Kalma lang. Huwag kayo masyadong mainit sa presidente. Chillax lang muna kayo dyan. O siya, anong opinion dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng mga ka-coffee natin, yung mga nasa Facebook na nakikinig po sa atin. Baka di pa po kayo naka-like, naka-follow sa ating Facebook page. Ayan, pasuyo na lang ka-coffee. Like and follow. At kung nasa YouTube naman po kayo, click nyo lang po yung subscribe, nandiyan po sa baba. O siya, kayo magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo. Ka-coffee, nasa naman po kayong panig ng daigdig. Paalam po. Bye-bye. Good night.